Bakit di ka pupunta ng UK Part 2? Bakit di ka pupunta sa UK Part 2? Number 1, bakit di ka pupunta sa UK? Huwag kang pumunta sa UK kung hindi ka willing to adapt to change. Bakit? Karamihan dito, mga Pilipinong dumarating na nurse is trained sa Pilipinas. Ang style natin is medyo American. Dito po, British talaga. You have to adapt to the practice here, to the British way. Yung mga iba, minsan nagsastruggle sila. When they try to say, sabihin na, alam nyo sa amin, ibang tawag. You can't change what's happening here, how they practice here. What you can do is adapt. Okay? So, kung hindi mo kaya yun, mahihirapan ka. Another example, syempre, maraming dumarating din dito na nurses na well-experienced na. Unfortunately, when they arrive here in the UK, it doesn't necessarily mean na kung nasa management post ka sa Pilipinas or elsewhere, management post ka na rin pagdating dito. Na may master's degree ka o PhD degree, pagdating mo dito, carried over yun. More often than not, you have this qualification or experience, here in the UK, you will start at the very beginning. So, kung hindi ka willing to adapt and nahihirapan ka, huwag kayong pumunta ng UK. Next, the weather. Yes, panahon. Ano po ba ang panahon? Bakit naging problema yan, Manong George? And I'll give you a little kwento, no? Alam nyo, nung ako, nagsa-Skype pa lang kami ng misis ko noon kasi long distance kami noon, long distance relationship. Let me introduce her to you, my wife. Minsan kausap ko siya, sinabi ko talaga sa misis ko, love, kailangan kong lumabas. Sabi niya, bakit ka lalabas? Kasi may araw ngayon. May araw? Nasa Pilipinas, misis ko. Ano naman ngayon kung may araw? Araw-araw nga eh. Laging may araw. Hindi mo kasi maintindihan. Ngayon lang may araw dito. Malaking issue yon. Bakit? Kasi dito sa UK, it's not always sunny. Although, I must say, ang weather sa background ko, napakaganda. And that is the problem with the UK. Minsan talaga unpredictable. Minsan ang summer namin dito, very wet, maulan. Pero most often than not, maraming araw dito sa UK na very gray. Dito, totoo yung sinasabi nilang seasonal affect disorder. Akala ko talaga, wala lang yun. Di ba nga sa atin, nagtatago pa tayo sa araw, nagpapayong tayo. Dito po, pag umaraw talagang lalabas ka kasi ma-appreciate mo eh. Minsan, papasok ka, wala pang liwanag, lalo na pag winter, pag uwi mo, madilim pa rin. Hindi mo nakita ang araw. Hindi nyo kakayanin ang weather change, then the UK may not be for you. Huwag kayong pupunta ng UK if you want to bring, say, your father or mother or parents ng partner mo together with you, or gusto mong dalhin, say, yung kapatid mo. Lalo na yung adults, no? Well, actually, it doesn't matter. Basta mga kapatid mo, gusto mong dalhin dito sa UK. And ang key na wording dito is, you want to bring them here permanently to live with you. That is a big no. Bakit? Halos imposible po. Kasi hindi sila considered immediate family dito. There would have been other circumstances na sasabihin may nakausap ka, na sinama yung magulang, nangyari to, nangyari yan. Yes, but that is not of the ordinary. Those instances are actually the exception rather than the norm. Okay? Mas maganda na straightforward, malaman nyo na ngayon, mahihirapan po kayo unless
merong outstanding circumstances like A, kung halimbawa, yung magulang nyo is talagang dependent ninyo. Meaning kayo nag-aalaga, wala nang ibang mag-aalaga, wala na kayo ibang kapatid may habilinan. Ganun po. Mabusisi po yan. And most often than not, magastos din para to exhaust na makarating kayo dun sa point na madadala nyo sila dito. Pero tandaan nyo po, okay, para sa immediate family, and ano yung definition ng immediate family dito ng UK? That would be your partner. Okay? May it be your spouse or partner. When I say partner, pwede rin pong same sex. And then kung gusto nyo dalhin yung anak ninyo, yes, madali lang po. I would like to tell you my story of how I managed to arrive here in the UK as a Tier 2 dependent. Kung may natutunan kayo dito sa ating edition ng Bakit Hindi Para Sa'yo ang UK, Part 2, yan. Kung may mga tanong pa kayo, feel free to message us on Facebook and dito sa YouTube. And kung napapansin nyo po, you can also look it up on our website, www.filipinouknurse.com. Visit us for articles, jobs, and iba't iba pang makakatulong para sa mga Filipino nurses dito sa UK at papunta pa lang na Filipino nurses dito sa UK. Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.